Nagsisimula ang araw ni PO2 Mervin Alcaraz sa paggising ng maaga. Alas 5 ng umaga siya bumabangon para mag-ayos at pumasok sa presinto. Naliligo siya ng mabilis, nagsusuot ng uniforme at dumaraan sa maliit na karinderya para doon na mag-almusal. Tapos ay sumasakay siya ng jeep papunta sa istasyon ng pulis kung saan siya nakadestino. Sa trabaho ay madalas na abala si Mervin sa pagre-record ng blatter, pag-iikot sa mga barangay at pakikipag-usap sa mga reklamo ng residente na madalas ay tungkol sa away magkakapitbahay, nakawan ng kung ano-anong bagay o lasing na nanggugulo. Paminsan-minsan, sumasama rin siya sa operasyon ng mga mas nakatataas na opisyal. Tahimik lang siya, pero maayos siyang magtrabaho at may respeto siya sa lahat. Pagkatapos ng kanyang duty, ay umuwi siya sa inuupahang kwarto sa isang lumang apartment building sa may Recto. Kumakain siya ng hapunan sa isang tapsilugan at pagkatapos ay nanonood siya ng balita sa maliit na TV at minsan ay nag-eehersisyo bago matulog. Araw-araw, pareho lang ang routine niya at sanay na siya sa ganoong buhay. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa presinto, ay pagod na bumaba si Mervin mula sa jeep at naglakad na siya papunta sa kanyang apartment. Tumagal ang duty niya dahil sa isang buy-bust operation na nauwi sa habulan sa Skinita. Hindi man siya ang direktang humabol ay siya ang naiwang nag-file ng report at nag-asikaso sa sospek. Masakit na ang batok niya, mabigat ang katawan at ang tanging iniisip niya ay ang kanyang higaan para makapagpahinga at makatulog. Pagpasok ni Mervin sa maliit niyang kwarto ay dumiretso siya sa lababo para maghilamos. Naghubad siya ng uniforme, nagpalit ng puting sando at nahiga sa kama. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon at nakita niya ang isang unread message mula kay Oscar. Binuksan niya ang mensahe ni Oscar at pabulong niya itong binasa. "Pare, tawagan mo ako kapag may libre kang oras. May importante akong sasabihin sa'yo." Aba, ano kaya yon? Napakunot ang noo ni Mervin. Hindi niya alam, ngunit bahagya siyang nakaramdam ng kaba sa mensaheng yon ng kanyang kaibigan. Inilapag niya sandali ang cellphone sa dibdib habang nakatitig sa kisame. Matagal na silang magkaibigan ni Oscar. Sabay silang lumaki sa baryo kung saan dating nakatira ang kanyang pamilya. Kahit lumipat na siya sa Maynila para maging pulis, ay hindi nagbago ang closeness nila ng kanyang kaibigan. Isa si Oscar sa mga taong alam ang lahat ng kwento niya, pati na ang pagpili niyang mabuhay ng mag-isa dahil ayaw niya nang umasa sa kanyang pamilya na meron na rin kanya-kanyang buhay. Kinuha muli ni Mervin ang cellphone at tinawagan na nga ang kaibigang si Oscar na agad naman itong sinagot. "Hello? Pare? Oh, ano meron at pinapatawag mo ko?" Tanong talaga agad. Kumusta ka na dyan, pare? Eto as usual, pagod sa trabaho. Ganun talaga eh. Pulis ka eh. Alam mo, dami mong pasakali. Ano ba talaga yung importanteng sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na. Bakit, may problema ba? Biglang natahimik si Oscar sa kabilang linya. Dahil doon ay nadagdagan ang kaba ni Mervin. Kilala niya ang kaibigan niya na mapagbiro. Ngunit sa pagkakataon na yon ay tila umiiwas ito na magbitaw ng joke sa kanya. "Oscar, huy, nandiyan ka pa ba? Anong nangyari sa'yo?" May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Oscar. Mervin, pare. Alam ko nakakabigla itong sasabihin ko. Kaya hindi ko sasabihin na huwag ka mabibigla, pare. Patay na si Laika. Teka, ano? Si Laika, pare. Patay na. Baliw! Hindi na April ngayon para i-April Fools mo ko, no?
Sa ayoko ng mga ganyang biro, pare. Hindi nakakatawa yan. Pare, seryoso. Hindi ako nagbibiro. Patay na talaga si Laika. Kagabi lang. Natagpuan daw siyang walang buhay sa likod ng bahay nila. Natigilan si Mervin at napatitig siya sa kisame. Hindi niya magawang umiyak dahil tila hindi tinatanggap ng utak niya ang balitang sinabi ni Oscar. Nanuyo ang lalamunan niya at nanlamig ang buong katawan niya. Si Laika ay ang nobya ni Mervin ng halos 8 taon. Nakatira ito sa baryo kung saan siya ipinanganak at nagkaisip. Ito ang unang babaeng naging nobya niya at high school nang maging magkasintahan silang dalawa. Noon ay sabay silang naglalakad pauwi galing eskwelahan. Isa si Laika sa dahilan kung bakit pinilit ni Mervin na makapagtapos at magpulis para pagdating ng araw ay mabigyan niya ito ng maayos na buhay. Plano sana ni Mervin na umuwi sa baryo nila sa susunod na buwan para mag-propose kay Laika. Yun ang dahilan kung bakit doble kayod siya ng mga nakaraang buwan. Pinaghahandaan na niya talaga ang magiging kasal nila dahil sigurado siya na mag-yes si Laika sa wedding proposal niya. Oscar, bibigyan pa kita ng 10 seconds para bawiin ang sinabi mo sa akin, ha? Sana nga pare. Pwede kong bawiin ang sinabi ko eh. Pero pare, wala na talaga. Patay na talaga si Laika, pare. Wala na siya. Pero, ang labo naman eh. Pare, ano nangyari? Paano? Siguro pare, mas maganda kung sa personal ko na lang sabihin sa'yo. Hindi maganda na dito natin to pinag-uusapan sa telepono. Alam ko masakit pare. Pasensya ka na talaga. Kung may magagawa lang sana ako. Pakiramdam ni Mervin ay hindi niya na kaya pa ang ibang sasabihin ni Oscar. Wala na siya sa kanyang sarili. Tinapos niya ang tawag na yon. Napaupo siya sa gilid ng kama at nabitiwan niya ang cellphone. Napahawak siya sa ulo niya at doon siya tuluyang napaiyak. Hindi siya humahagulgol pero paulit-ulit lang siyang lumuluha. Tumiim ang bagang niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Ramdam niya na malaking bahagi ng buhay niya ang nawala ng sandaling yon. Hindi gaanong nakatulog si Mervin ng gabing yon. Mabigat na ang talukap ng mga mata niya pero ang utak niya ay patuloy sa pag-iisip ng napakaraming bagay. Hindi siya makapaniwala na hindi na niya magagawa ang mga plano at pangarap nila ni Laika. Pagsapit ng umaga ay bumangon na si Mervin. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Hindi na siya kumain ng almusal at bumiyahe na siya patungo sa presinto. Pagdating niya roon ay dumiretso siya sa opisina ng kanilang detachment commander para magpa-leave. Ipinaliwanag niya rito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-leave ng matagal at naintindihan naman siya nito. Matapos yun ay bumalik si Mervin sa apartment niya at agad siyang nag-empake. Inilabas niya ang kanyang maleta na may katamtamang laki. Naglagay siya ng mga damit at ilang personal na gamit doon. Matapos yun ay nagsuot siya ng simpleng polo at maong. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagpunta na siya sa bus station at sumakay siya ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Sa tabi ng bintana siya naupo at nang makabayad na siya ng pamasahe ay pumikit muna siya dahil alam niya na magiging mahaba ang magiging biyahe niya. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makarating si Mervin sa baryo kung saan siya isinilang. Samot-saring alaala ang bumalik sa kanya habang naglalakad. Hindi na siya dumiretso sa dati nilang bahay dahil wala na rin naman siyang babalikan doon. Matagal na yung naibenta nung lumipat na ang kanyang pamilya sa syudad. Wala siyang ibang maisip puntahan kundi ang bahay ng kaibigan niyang si Oscar. Makalipas ang ilang minuto ay narating na ni Mervin ang harapan ng bahay ni Oscar. Halos wala yung pinagbago. Malawak pa rin ang bakuran at naroon pa rin ang mga puno ng mangga na noon ay inaakyat nila kapag hitik yun sa bunga.
Lumabas si Oscar sa bahay at nagulat ito nang makita si Mervin. Agad din itong napangiti at lumapit sa kanya. Oh, ang unexpected naman ito pare. Bakit naman hindi ka nagsabi na uuwi ka rito? Sinabi mong patay si Laika, di ba? Malamang uuwi ako rito. Pambihira talaga tong taong to. Oh. Ay, hehe, sa bagay, may point ka. Pero akala ko kasi sa mga susunod na araw ka pa makakapunta rito. Talagang inisikaso ko kagad ang leave ko, pare. Oo nga pala, pare. Baka pwedeng makituloy muna ako dito. Alam mo namang wala na kaming bahay dito eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magsabi, no? Welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Anytime. Saka maganda nga yun eh. Para may kasama na ako rito. Maraming salamat, pare. O tara, sa loob na tayo magkwentuhan. Saka para makapagpahinga ka na rin muna. Alam ko na napagod ka sa biyahe. Kinuha ni Oscar ang maleta ni Mervin at nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Agad namang sumunod si Mervin dito. Malungkot siya dahil hindi bakasyon ang dahilan kung bakit siya umuwi sa baryo nila, kundi dahil namatay ang babaeng inakala niya na makakasama niya hanggang sa pagtanda. Pagpasok sa loob ay umupo si Mervin sa sopa, habang si Oscar naman ay dinulutan siya ng isang baso ng malamig na tubig. Umupo ito sa tabi niya at mataman siyang tinignan. Oscar, ano ba talaga nangyari kay Laika? Baka pwedeng sabihin mo na sa akin ngayon. Sigurado ka bang ready ka nang marinig ngayon, pare? Malalaman ko rin naman yan eh, kaya sabihin mo na. Hindi agad sumagot si Oscar. Tila nag-iipon muna ito ng lakas ng loob na sabihin kay Mervin ang dapat nitong malaman. Pare, pinatay siya. Natagpuan sa gubat ang katawan niya. Ha? Sinong pumatay sa kanya, pare? Hindi sino, pare. Ano? Teka. Anong ibig mo sabihin? Pare, may hinala ang mga tao rito na hindi raw tao ang pumatay kay Laika, pare. Ang sabi nila, aswang daw ang pumatay sa girlfriend mo. Napakunot ang noo ni Mervin. Napailing siya at bahagyang natawa. Ang labo naman, pare. Aswang! Pare, hindi totoo mga aswang. Kung pinatay si Laika, sigurado ko na tao ang may gawa nun sa kanya. Pare, hindi din ako naniniwala dati. Pero nang makita kong bangkay ni Laika, parang gusto ko nang maniwala na may aswang talaga na gumagala dito sa baryo natin. Bakit? Ano bang itsura ng katawan ni Laika nang makita nyo? Bakit nasasabi mong aswang ang pumatay sa kanya? Pasensya na, pare. Sa susunod ko na lamang sasabihin. Alam ko magiging sobrang sakit ito para sa iyo eh. Nang makita kasi namin ang bangkay ni Laika, pare, ay marami siyang kagat sa iba't ibang parte ng katawan niya na parang nilapa siya ng isang mabangis na hayop. Tapos, wakwak ang dibdib niya, pare. May laslas din siya sa magkabilaan niyang pulso. Nagpatuloy sa pagsasalita si Oscar, pero tila wala nang naintindihan si Mervin sa iba pa nitong mga sinabi. Hindi niya kayang maisip ang kalunos-lunos na kamatayan na sinapit ng kanyang pinakamamahal na nobya. Nanginig ang buo niyang katawan at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala mula sa kanyang mga mata. Umusog si Oscar palapit kay Mervin at tinapik niya ang likod nito. Hindi na ito nagsalita habang patuloy siya sa kanyang pagluha. Nang kumalma si Mervin, ay tahimik siyang pumasok sa bakanting kwarto na inihanda ni Oscar para sa kanya. Malinis ang kama, meron dong aparador at isang bentilador. May kalakihan din ang bintana, kaya mukhang presko ang silid. Itinabi ni Mervin pansamantala ang maleta sa gilid ng aparador at naupo siya sa gilid ng kama. Pumikit siya at nabuo sa kanyang isipan ang maganda at maamong muka ni Laika. Lahat ng masasayang alaala nila ay bumalik sa kanya.
Gaya na lang ng madalas nilang pagpunta sa tabing ilog para magpiknik. Ang pagkikwentuhan nila ng kung ano-anong bagay at kung ano-ano pa. Patawarin mo ako, Laika. Patawad. Patawad kung wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay kinuha niya ang isang maliit na kulay pulang kahon. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang isang diamond ring na pinaghirapan niyang pag-ipunan ng ilang buwan. Tinitigan niya yon habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na yon maisusuot kay Laika. Hindi niya na rin maririnig ang sagot nitong oo. Napayuko si Mervin habang hawak ang singsing. Pumunit sa katahimikan ng silid ang mahihina niyang hikbi. Alam niya na mahirap at masakit pero kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento nila ni Laika at maaaring sa kabilang buhay na sila muling magkasama. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay lumabas na si Mervin sa kwarto. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya at wala siyang ganang kumilos pero alam niya na hindi pwedeng nasa kwarto lang siya at nagmumukmok. Nakita niya si Oscar na nakaupo sa sopa habang nanonood ng palabas sa maliit na telebisyon. Uy pare, gising ka na pala. Nakapagpahinga ka na ba ng maayos pare? Hindi masyado. Paulit-ulit ako nagigising eh. Nagugutom ka ba? May pagkain sa kusina pare. Kung gusto mo, iinitin ko yung ulam. Wala pa akong ganang kumain pare. Gusto ko lang sanang pumunta sa burol ni Laika. Gusto ko lang siyang makita pare. Sa pagkakaalam ko, parang bukas pa yata dadating ang katawan niya sa bahay nila pare. Inaayos pa raw kasi grabe raw talaga yung mga sugat niya eh. Alam mo na, nasabi ko naman sa'yo kung anong nangyari sa kanya, di ba? Naiintindihan ko pare. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang sinasabi mong aswang ang pumatay kay Laika. Yun talaga ang hinala namin pare. Pati nga pamilya niya galit na galit. Lalo na yung tatay niyang si Mang Benjo. Hindi ako naniniwala ron, Oscar. Isa akong pulis. Nasanay akong maghanap ng ebidensya at ng paliwanag sa bawat krimen na nangyayari. Hindi ako basta nalang tatanggap ng kwentong kababalaghan, pare. Napakamot si Oscar sa likod ng ulo at napabuntong hininga. Pare, alam kong mahirap talagang paniwalaan. Ako nga nun eh. Akala ko kwento-kwento lang din yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan sa baryo natin. Tapos yun na nga, biglang nangyari yung kay Laika. Hindi ko talaga makakalimutan yung itsura ng katawan niya, pare. Nakakaawa. Hindi talaga yung kayang gawin ng isang tao, kahit sabihin na adik o kaya ay lasing. Ayoko munang maniwala, pare. Kailangan ko ng matibay na ebidensya sa sinasabi mo na aswang ang pumatay kay Laika. Pero wala ka ba napansin kay Laika bago mangyari ang pagpatay sa kanya? May mga kakaiba ba sa kilos niya? Pare naman, ginagamit mo na ang pagkapulis mo sa akin eh. Parang iniimbestigahan mo na ako niyan eh. Sagutin mo na lang ang tanong ko, pare. Napakunot ang noon ni Oscar at nag-isip ito ng ilang segundo bago sumagot. Meron pare. Mga 2 o 3 araw bago siya mamatay, ay parang balisa siya pare. Tahimik lang palagi at parang may iniisip. Tapos isang gabi, tinanong niya ako kung paano raw pumunta sa Maynila. Sabi ko nga bakit hindi niya sa'yo itanong kasi ikaw ang nasa Maynila? Malay ko ba sa pagpunta sa syudad? Hindi pa nga ako nakakaalis sa baryo natin, no? Hindi ba niya sinabi, pare, kung bakit niya gustong pumunta sa Maynila? Hindi. Siguro. Baka naman gusto lang niya makita ka. Hindi ba, matagal-tagal na rin yung huling beses na umuwi ka rito eh. Natahimik si Mervin at naglaro sa isip niya ang imahe ni Laika. Sa loob niya ay may pakiramdam siya na parang may mali sa pagkamatay ng kanyang nobya. Naramdaman niya ang pag-usbong sa puso niya ng pagnanais na alamin kung ano talaga ang nangyari. O paano pare? Mauna na ako matulog ha.
Kapag nagutom ka, may pagkain sa kusina. Sige pare, maraming salamat. Humikab muna si Oscar at nagkamot ng tiyan bago pumasok sa kwarto nito. Naiwan si Mervin na nakaupo pa rin sa sopa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hinawi niya ng bahagya ang kurtina at tumingin sa labas. Walang katao-tao sa daan. Noon ay hindi ganun ang lugar na yon. Kahit liblib ang baryo nila, kapag ganung oras ay may mga tao pa rin sa labas. Marami pa rin mga batang naglalaro. Paulit-ulit na bumalik sa isip ni Mervin ang mga sinabi ni Oscar. Ang itsura ng katawan ni Laika, ang balak raw nitong pumunta ng Maynila at ang hinalang aswang ang may kagagawan sa pagpatay dito. Pero sa isang pulis na gaya niya, na sanay sa lohika at ebidensya, ay mahirap paniwalaan ang mga ganong kwento. Hindi nagtagal ay bumalik na si Mervin sa kwarto niya at humiga. Nais niyang matulog pero sadyang mailap pa rin ang antok sa kanya. Tumayo si Mervin at lumabas ng bahay. Huminga siya ng malalim habang niyayakap siya ng malamig na hangin. Tumingin siya sa kawalan at hindi niya namalayang tumulo na pala ang luwa sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat ng yon. Kung alam lang sana niya na mangyayari yon, ay umuwi na lang sana siya sa baryo nila at doon naghanap ng trabaho. Baka kung malapit lang siya kay Laika, ay hindi ito mapapatay sa isang karumal-dumal na paraan. Kinabukasan ng umaga, ay nasa hapagkainan si Mervin dahil hinihintay niya si Oscar na lumabas para bumili ng kanilang almusal. Nakatitig siya sa kawalan at laman pa rin ng isip niya si Laika. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na si Oscar. May dala itong 2 plastik na may lamang pansit at isang supot ng pandesal. Inilapag nito ang mga yon sa lamesa. Kumain na tayo, Mervin. Masarap yung pansit ni Aling Lita. Ay, oo nga pala pare. Narinig ko sa usapan sa labas na naiuwi na raw sa bahay nila ang katawan ni Laika. Pupunta na ako ron ngayon pare. Gusto ko na siya makita. Mabilis na tumayo si Mervin. Napatayo rin si Oscar at humarang sa daraanan niya. Sandali lang pare. Kumain na muna tayo. Pwede naman tayo magpunta ron pagkatapos natin mag-almusal eh. Gusto ko na siya makita pare. Ngayon na. Alam ko pare. Pero hindi ka pa kumakain simula kagabi. Pare, kailangan mo ng lakas. Maawa ka naman sa sarili mo. Natigilan si Mervin. Naramdaman niya ang pag-aalala ng kaibigan niyang si Oscar sa kanya. Kaya muli siyang bumalik sa pagkakaupo at sinimulang kumain kahit wala siyang ganang kumain. Matapos mag-almusal, ay kagad na naglakad sina Mervin at Oscar papunta sa bahay ni Laika. Tahimik lang sila pero hindi nagtagal ay hindi na nakatiis si Oscar na magtanong. Paring Mervin, sigurado ka ba talaga na gusto mo siyang makita? Handa ka na ba talaga pare? Alam ko mas lalo ako masasaktan kapag nakita ko siya. Pero sigurado na ako pare. Kailangan kong makita si Laika. Pero alam mo, naisip ko na siguro kung nandito lang ako, hindi mangyayari yung kay Laika eh. Kahit paano, may kasalanan pa rin ako sa nangyari. Bilang boyfriend niya, ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya. Ano ka ba pare? Wala kang kasalanan sa nangyari kay Laika. Wala sa atin ang may kagustuhang mangyari yun sa kanya. Ang may kasalanan dito ay kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Sandaling natahimik si Mervin. Binilisan niya ng bahagya ang hakbang. Ngunit nang matanaw na niya ang bahay ni Laika, ay nakaramdam siya ng panghihina. Lalo na nang makita niya ang mga pinapasok na bulaklak sa loob ng bahay at ang tinatayong tolda sa harapan. Sa pagdating ni Mervin sa tapat ng bahay ni Laika, ay nakita nila ang mga taong abala sa pag-aayos para sa unang araw ng burol ni Laika. 2 palapag ang bahay ni Laika.
Yun ang pinakamalaking bahay sa baryo nila dahil may kaya sa buhay ang pamilya nito. Maya-maya pa ay lumabas sa bahay ang tatay ni Laika na si Mang Benjo. Matangkad ito at matikas ang pangangatawan. Nagtama ang mga mata nito at ni Mervin. Hindi nagdalawang isip si Mervin na lumapit kay Mang Benjo. "Tito Benjo, nakikiramay po ko." Salamat, Mervin. Salamat at dumating ka. Sigurado ako na gusto ni Laika na nandito ka. Nakikiramay din ako sa'yo. "Tito, pwede ko na po ba siyang makita?" Sige, pumasok na kayo. Nasa sala siya. Kanina lang namin naiuwi ang katawan niya mula sa puninarya. Napalunok na lamang si Mervin saka tumango. Pagpasok sa loob ng bahay ay nakita niya kagad ang kabaong ni Laika. Maraming bulaklak ang gilid nun at sa tabi ay naroon ang larawan ni Laika. Buhay na buhay ito sa larawan na yon. Natigilan si Mervin para bang hindi siya makagalaw at hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Tinapik siya ni Oscar sa balikat. Sige pare, kaya mo yan. Lapitan mo siya. Hihintayin na lang kita rito. Iniwan siya ni Oscar at naupo ito sa upuan na malapit sa pinto. Mabagal ang bawat takbang ni Mervin palapit sa kabaong. Nang makalapit na siya sa kabaong, ay sinilip niya doon si Laika at doon siya tuluyang nadurog. Payapa ang mukha ni Laika, ngunit kahit meron itong makeup, ay kita pa rin ang mga pasa at pilat sa mukha nito. Nakasuot ito ng puting bestida at maganda ang pagkakaayos ng buhok nito. Napahagulgol ng iyak si Mervin. Bumagsak siya sa gilid ng kabaong habang nakahawak sa gilid noon. Nilapitan siya ni Oscar at hinimas ang kanyang likod habang pilit siyang inaalo. Ngunit alam ni Mervin na walang kahit na anong salita o pagdamay ang makakabura sa katotohanang wala na si Laika. Wala na ang babaeng pinakamamahal niya. Matagal bago kumalma si Mervin at nang kumalma na siya ay niyaya siya ni Mang Benjo na umupo sa unang hanay ng upuan sa harap ng kabaong ni Laika. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon, Mervin. Parang panaginip lang ang lahat. Nag-iisang anak namin si Laika, kaya napakasakit ng pangyayaring ito para sa aming mag-asawa. Napakabata po niyang nawala. Kahit ako, hindi ko pa rin matatanggap na wala na siya. Kaya dapat po talaga managot kung sino ang hayop na gumawa nito sa kanya. Gusto ko pong malaman kung may balita ng mga pulis dito sa kaso. May suspect na po ba sila? Wala pa, Mervin. Patuloy pa rin ang investigasyon. May mga tinanong na sila, pero wala raw nakakita sa pangyayari. Wala raw ebidensya, puro wala. Pero hindi ako naniniwala na tao ang pumatay sa anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? Aswang. Aswang, Mervin. Hindi tao ang gumawa nun. Aswang ang pumatay kay Laika. Mas mabuti siguro na hintayin na lang po natin ang resulta ng investigasyon ng mga pulis, Tito. Baka mas makakabuti po yun kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano. Bakit, Mervin? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Hindi agad nakasagot si Mervin sa tanong na yon ni Benjo. Masyadong malalim ang tingin nito sa kanya. Tito, ang totoo po niyan, hindi po eh. Hindi po ako naniniwala sa mga ganon. Kung narito ka lang sa baryo nitong mga nakaraang taon, sigurado kong hindi yan ang isasagot mo. Ilang bata at matatanda na ang bigla na lang nawawala. Ilang mga alagang hayop na rin ang natatagpuan na walang lamang loob tuwing umaga. Mervin, totoo mga aswang. At hindi basta-basta kwento lang. Totoo mga aswang at sila ang pumatay sa anak ko. Hindi agad nakaimik si Mervin. Nakatingin lang siya kay Mang Benjo at kahit paano ay naiintindihan niya ang biglang pagsulpot ng galit sa mukha nito. Nag-iisang anak nito si Laika
Kaya talagang napakasakit para rito na mawala ito ng napakaaga. At kung hindi maibibigay ng mga pulis ang hustisya para sa anak ko, ay ako na ang kikilos. Pero tito, hindi po tama na ilagay niyo sa inyong mga kamay ang batas. Walang tama umalis sa isang magulang na nawala ng anak, Mervin. Ako ang bubuo ng grupo para tugisin ng mga halimaw sa baryo natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. Hindi na muna nagsalita si Mervin. Hinayaan niya munang bumaba ang emosyon ni Benjo. Maya-maya pa ay luminga siya sa paligid at may napansin siya na wala roon na inaasahan niyang makikita niya. Hindi niya nakikita ang nanay ni Laika. Mang Benjo, maiba po ko. Nasaan po si Tita Maricel? Parang simula po nang dumating kami ay hindi ko pa po siya nakikita. Simula nang mamatay si Laika, Mervin, ay hindi na siya lumalabas ng kwarto. Ayaw makipag-usap, ayaw kumain. Wala kaming magawa kundi intindihin siya. Sa gitna ng pag-uusap nila, ay dumaan ang matandang kasambahay ni Namang Benjo. Yun ay walang iba kundi si Manang Doray. Medyo kuba na ito at may hawak na tray ng mga tasa. Nang makita ito ni Benjo, ay tinawag nito ang matanda. Manang Doray, kumuha ka nga ng makakain para kay Mervin. Sige po, sir. Sandali lang po. Mabilis na nawala si Manang Doray at nagtungo ito sa kusina. Ilang minuto lang ay bumalik ito na may dalang plato na may biko at may latik sa ibabaw. May kasama yung mainit na tsokolate. Ibinigay nito yon kay Mervin at kahit busog pa siya ay tinanggap pa rin niya yon bilang respeto at paggalang. Habang inaabot ni Manang Doray ang pagkain, ay napatingin si Mervin sa mukha ng matanda. Napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya na para bang may nais itong sabihin sa kanya pero hindi nito magawa. Nagtagal ng ilang segundo ang tinginan nila bago umiwas ng tingin si Manang Doray at muling umalis patungo sa kusina. Hindi alam ni Mervin pero may kakaiba siyang naramdaman sa tingin na yon ng matandang kasambahay. Ganun pa man, iniisip na lang niya na malungkot din ito gaya nilang lahat dahil mula pagkabata ay ito na ang nag-alaga kay Laika hanggang sa magdalaga ito. Sa 3 gabi ng lamay ni Laika ay palaging naroon si Mervin. Tumutulong na rin siya sa pag-aasikaso ng mga nakikipaglamay. Tumulong siya kay Manang Doray sa pagluluto ng pagkain at pagsisilbi ng kape at biskwit sa mga tao. Tuwing madaling araw naman, kung kailan wala nang masyadong tao, ay nasa tabi lang siya ng kabaong ni Laika para bantayan ito. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing ni Laika at doon ay ibinuhos lahat ni Mervin ang luha at hagulgul niya. Wala na siyang pakialam kahit pa maraming tao dahil ang gusto niya ay mailabas ang labis na lungkot niya sa pagkawala ng babaeng kanyang minamahal. Habang tinatabunan ng lupa ang kabaong ni Laika, ay piping nangako dito si Mervin na hindi siya aalis ng baryo nila nang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng libing ni Laika, ay sabay na umuwi sina Mervin at Oscar. Wala silang imikan habang naglalakad. Namumugto ng gusto ang mga mata ni Mervin dahil sa labis na pag-iyak kanina sa sementeryo. Pagkarating sa bahay, ay binuksan ni Oscar ang pinto at pumasok na silang dalawa. Sabay silang naupo sa sopa habang ramdam nila ang pagod. Maya-maya ay tumingin si Oscar kay Mervin at seryosong nagsalita. Hindi naman sa pinapaalis na kita, pare, ha? Pero tanong lang, babalik ka na ba niyan sa Maynila ngayong nailibing na si Laika? Hindi ba yun naman talaga ang ipinunta mo rito? Hindi ko kayang umalis dito nang hindi ko nasisiguro na makukuha ni Laika ang hustisya, pare. Magsasagawa ko ng sarili kong investigasyon kung kinakailangan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang pumatay kay Laika. At dapat ay magbayad siya. Pero pare, paano ang trabaho mo sa Maynila?
2 linggo ko nakalib, pare. Kung kinakailangan ko mag-extend pa, ay gagawin ko yun para kay Laika. Grabe pare, ang tindi talaga ng pagmamahal mo sa kanya. Sigurado ko na kahit nasa langit na si Laika ngayon, ay kilig na kilig pa rin siya sa'yo. Hindi lang ang pagmamahal ko kay Laika ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. Dahil hanggang ngayon, malaya pa rin ang pumatay sa kanya. At habang hindi pa siya nahuhuli, may posibilidad na meron pang sumunod. Baka may iba pa siyang biktimahin. Magsasalita pa sana si Oscar, pero hindi na nito nagawa nang may narinig silang sumisigaw na matandang lalaki mula sa labas. Mag-ingat kayo sa mga aswang! Nasa baryo pa rin natin sila! Dadami pa mamamatay kung hindi tayo kikilos! Huwag na kayong lalabas kapag madilim na! Makinig kayo sa akin! Totoo mga aswang! Totoo sila! Napatingin si Mervin kay Oscar habang nakakunot ang noo. Matapos ang ilang segundo ay tumayo si Mervin at lumapit sa bintana. Hinawi niya ang kortina at dumungaw. Nakita niya sa kalsada ang isang matandang lalaking balbasarado. Magulo ang buhok at putikan ang mga paa. Punit ang damit nito at maging yon ay puno rin ng natutuyong putik. Paulit-ulit itong sumisigaw habang naglalakad tangan ng isang may kahabaang patalim na noon lang niya nakita. Oscar, sino ba yung matandang yun? Yun. Si Mang David. Sa kabilang baryo siya nakatira. Pero dito na lumipat. Sabi nila, pinatay daw ng aswang ang buong pamilya niya. Mula noon, parang nawala na sa sarili. Nakakaawa naman, pare. Kahit siguro ako kapag nawala ang buong pamilya ko ganyan din ang mangyayari sa akin. Pero alam mo, paring Mervin, may nagsasabi dito na parang nagbabaliw-baliwan lang daw yan si Mang David para hindi raw siya mapaghinalaan. Mapaghinalaan na ano? Kasi may hinala ang ibang tao rito na baka siya rin ang aswang. Baka raw siya rin mismo ang pumatay sa buong pamilya niya at nagkukunwari siyang baliw para hindi mapaghinalaan na aswang. Pero wala namang matibay na ebidensya, kaya hindi siya napapalis ng mga tao. Kaya ayan, pinabayaan na lang. Kahit na minsan, parang wala talaga siya sa wisyo. Aswang na naman. Kung aswang ako, bakit ko naman papatayin ang sarili kong pamilya, di ba? Ang mga tao talaga kung minsan, basta may masisi lang. Yun ay base lang sa mga naririnig ko, pare. Hindi rin ako sigurado kung totoo o hindi. Habang pinagmamasdan ni Mervin si Mang David, ay napansin niyang may 3 batang lalaki na sumusunod sa matanda. May hawak ang mga yon ng mga bato at labis siyang nagulantang nang biglang pinagbababato ng mga bata si Mang David, kung saan-saan tinamaan ng matanda, habang ang mga bata naman ay tuwang-tuwa, lalo na nang mapalood sa lupa si Mang David. Hindi na nag-atubili pa si Mervin. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Agad niyang nilapitan ang matanda at iniharang niya ang sarili niya rito. Matalim ang mga mata na tinignan niya ang 3 bata. Hoy! Ano ba kayo? Tama na yan! Kayo Mga salbahe kayo Umuwi na kayo! Nagulat ang mga bata sa sigaw ni Mervin. Binitiwan ng mga ito ang mga bato at saka mabilis na tumakbo palayo. Nilingon ni Mervin si Mang David. Yumukod siya at doon niya nakita na dumudugo ang noo nito. Bakas ang panghihina ng matanda habang nakatitig ito sa kanya na parabang nagpapasaklolo ito. Tahimik lang si Mervin, pero sa loob-loob niya ay may sumisigaw na awa para sa matanda. Kahit pa pinaghihinalaan itong aswang, ay hindi dapat ito sinasaktan, lalo na't wala namang patunay na meron itong ginagawang masama o labag sa batas. May sugat po kayo sa noo, Tatang. Kaya niyo po bang tumayo? Hindi sumagot si Mang David. Nagpumilit itong tumayo, pero nang mabubuwal ito, ay agad itong inalalayan ni Mervin. Hinawakan niya ang braso at likod ng matanda. Mang David, kailangan po nating gamutin ang sugat niyo kasi hindi po tumitigil ang pagdurugo Baka po ma-impeksyon yan. Sumama po kayo sa akin.
Hindi pa rin umimik si Mang David. Iginiya ito ni Mervin papunta sa bahay ni Oscar. Ramdam niya ang panghihina ng matanda sa bawat paghakbang nito, kaya patuloy niya itong inaalalayan. Sa kabila ng mabahong amoy at lagkit ng balat ni Mang David, ay hindi ito binitiwan ni Mervin. Papasok na sana si Mervin sa bahay ni Oscar kasama si Mang David nang bigla silang sinalubong ni Oscar. Kita sa mukha nito ang pagkabigla at agad na hinarangan nito ang pintuan. Mervin, pre! Bakit kasama mo yan? Hindi pwedeng pumasok dito ang baliw na yan at baka kung ano pa ang gawin niya eh. Tignan mo nga at may dala pa siyang patalim. Hindi mo ba nakikita, pare? May sugat siya at duguan. Kailangan niyang tulong. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag ka na maraming sinasabi dyan. Napailing si Oscar at napatingin kay Mang David. Ay nako, sige na nga. Pero wag mo siyang papaupuin sa sopa ha. Ang baho-baho niyan eh. Hindi na kumibo si Mervin at ipinasok na niya si Mang David sa bahay. Pinaupo niya ito sa upuang kawayan, malapit sa bintana. Oscar, pakuha naman ng alkolo, tsaka bulak, at kahit na anong gamot para sa sugat. Lilinisan ko muna ito bago ko lalagyan ng gamot. Napabuntong hininga si Oscar, pero tumalima rin ito. Pumasok ito sa kwarto nito para kuhanin ang mga bagay na sinabi ni Mervin. Samantala, humarap si Mervin kay Mang David na bakas pa rin sa muka ang labis na panghihina. Ano po nararamdaman niyo, Mang David? Nahihilo ko at saka nanlalabo ang paningin ko. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Gagamutin ko po kayo. Ligtas po kayo rito. Hintayin lang po natin si Oscar. Dumating si Oscar na may dalang alkohol, bulak at ointment para sa sugat. Inilapag nito ang mga yon sa lamisita sa tabi ni Mervin at tumayo ito malapit sa pinto. Kinuha ni Mervin ang bulak at binasayo ng alkohol. Tatang, masasaktan po kayo ng konti rito ha, pero kailangan ko po itong gawin para hindi po maimpeksyon ang sugat nyo. Kaya-kaya ko yan. Marami na ako naranasang mas masakit pa sa sugat na yan. Biglang natigilan si Mervin. Napahinto ang kanyang kamay sa ere bago idampi ang bulak sa sugat. Parang may sumundot sa dibdib niya at tila naunawaan niya bigla ang sakit na pinagdaraanan ng matanda dahil parehas silang nawalan ng mahal sa buhay. Sa mga mata ni Mang David, nakita niya ang labis na kalungkutan. Hindi na nagsalita si Mervin. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Mang David. Habang idinadampi niya ang bulak na may alkohol sa sugat ng matanda, ay napangiwi ito at napapaaray kung minsan. Dahil doon ay hindi napigilan ni Mervin ang matawa ng bahagya. Akala ko po ba'y sabi niyo, kaya niyo po ang sakit, Mang David? Sinabi ko nga yun, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na ako masasaktan. Napangiti si Mervin at nagpatuloy sa paglilinis ng sugat nito. Dinahan-dahan na niya at ginawa niya ang lahat para hindi na ito masyadong masaktan. Matapos ang ilang sandali, ay kinuha niya ang ointment at marahang pinahiran ang sugat. Tumayo na siya at tinapik niya sa balikat si Mang David. Ayos na po yan, Mang David. Basta po wag na po kasi kayo masyadong maglalabas ng bahay niyo para hindi na rin po kayo pagkatuwaan ng mga bata. Tumango lamang si Mang David habang nakasandal pa rin sa upuan. Napansin naman ni Mervin na nanginginig ang matanda at nahinuha niyang gutom na gutom ito. Nagtungo siya sa kusina at napansin niya ang 2 piraso ng turon na nakapatong sa maliit na platito sa mesa. Kinuha niya yon at nang balikan niya si Mang David ay inabot niya ito roon. Mukhang gutom na gutom po kayo, Tatang. Kainin niyo po muna ito bago po kayo umalis. Hoy! Merienda ko yan mamaya eh. Bakit mo naman ipapakain yan, pare? Kahit 10 turon, bibilang kita, Oscar. Gutom na yung tao. Pambihira ka naman, Hayaan mo na. Walang nagawa si Oscar nang simulan ng kainin ni Mang David ang turon. Ikinuha niya rin ito ng isang baso ng tubig para meron itong panulak. Tahimik lamang na pinapanood ni Mervin si Mang David
habang kumakain. Hindi niya maisip na dahil sa may problema ito sa pag-iisip ay nakakaranas ito ng ganong uri ng pananakit. Makalipas ang ilang minuto ay naubos na ni Mang David ang turon. Inabot dito ni Mervin ang 1,500 piso na hindi naman ito tinanggihan. Mang David, ibili niyo po yan ng pagkain niyo mamaya ha. Sa tagal ko na rito sa baryo, ngayon lang may nagpakita sa akin ng kabutihan. At sa isang dayo pa talaga. Hindi po ako dayo dito, Mang David. Dito po ako ipinanganak. Sa Maynila lang po ako nagtatrabaho, kaya matagal po ako nawala dito. Aba, teka. Anong sinasabi mong ngayon ka lang nakaranas ng kabutihan, Mang David? Minsan inaabutan din naman kita ng pera. Nakalimutan mo na ba yon? Barya lang ang binibigay mo, Oscar. Hindi kagaya nito, 500 piso. Napakamot sa batok si Oscar at talagang napahiya. Habang natatawa na lang si Mervin, maya-maya ay matamang tumingin si Mang David kay Mervin. Ano nga palang pangalan mo? Mervin po. Maraming salamat, Mervin. Likas ang kabutihan sa iyong puso. Aalis na ako. Sigurado po ba kayo na kaya niyo na po maglakad? Gusto niyo po bang iatid ko po kayo sa bahay niyo? Hindi na kailangan. Nakapagpahinga naman na ako kahit papano. Maraming salamat ulit sa iyo, Mervin. Tahimik lang na tumango si Mervin. Tumayo na si Mang David at naglakad palabas ng bahay. Nang makalayo na ito, ay agad na sumingot si Oscar na para bang meron itong inaamoy na kung ano. Huy, ano ba nangyayari sa'yo? Para ka diyang pusang naghahanap ng tinik ah. Ang baho talaga ng bahay, tol. Kailangan natin maglinis. Amoy galing sa kanilang iniwang amoy ni Mang David eh. Grabe ka naman sa tao, pre. Ang baho ng bahay ay kayang linisin. Pero yung tulong at kabutihan na pinakita natin sa kanya, sigurado akong habang buhay niya yung maaalala. Aba, dapat yata ipagpatayo ka na ng rebulto dito sa baryo, Mervin ah. Ikaw ang patron ng mga pulubi at amoy impyerno. Natawa si Mervin at umiling. Matapos yun, ay tinulungan na lang niya si Oscar na maglinis ng bahay nito para huminto na ito sa pagrereklamo ng amoy ng bahay dahil kay Mang David. Habang nagpupunas si Mervin ng mesa sa sala, ay napatingin siya sa upuang kawayan kung saan kanina umupo si Mang David. May kung anong makinang sa ilalim nun na agad na umagaw ng pansin niya. Yumuko at sumilip siya sa ilalim ng upuan. Kinuha niya ang bagay na naroon at napagtanto niya na yon ay may kahabaang patalim na dala ni Mang David. Kakaiba ang itsura ng naturang patalim. Nasa tansya ni Mervin ay 2 dangkal niya ang haba. Ang talim nun ay parang kahugis ng kidlat na medyo pabaliko. Mapusyaw na puti ang kulay nun na parang maihahalin tulad sa marmol. Ang hawakan naman nun na gawa sa matibay na uri ng kahoy ay may mga nakaukit na simbolo na hindi niya mawarian kung ano. Tumindig si Mervin at lumapit kay Oscar na noon ay abala sa pagwawalis. Oscar, sandali. Tignan mo to. Oh, di ba kay Mang David yan? Bakit mo ninakaw sa kanya? Sira ulo. Sa tingin mo ba mukha ako magdanakaw? Naiwan niya to dun sa ilalim ng bangko. Kanina ko lang napansin. Palagi niyang dala yan kahit saan siya pumunta eh. Pero hindi naman niya yung ginagamit. Ang mabuti pa siguro ay ibalik natin to sa kanya. Tara, samahan mo ako. Napailing si Oscar, sabay buntong hinga. Ay nako pare, ang layo ng bahay ni Mang David baka akala mo. Dun pa yon sa may tabing ilog. Ang sukal pa ng daan papunta dun. Saka nakakatamad pre. Babalik din yun dito para kunin yun kaya huwag ka na magpapagod na puntahan siya. Saglit na natigilan si Mervin. Tinignan niya muli ang patalim. May kung anong hindi niya maipaliwanag na pakiramdam habang hawak niya yon. Maingat niyang inilapag ang patalim sa ibabaw ng mesa at ibinalik na niya ang atensyon sa paglilinis. Manaka-naka ay hindi niya maiwasang muling sulyapan ang kakaibang patalim habang si Oscar
ay patuloy na nagwawalis at nag-aayos. Ang isip ni Mervin ay abala pa rin sa iniwang bagay ni Mang David. Naging mahirap para kay Mervin ang mga sumunod na araw. Gabi-gabi siyang umiiyak ng tahimik sa kwarto niya habang hawak ang larawan ng namayapa niyang nobya. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na si Laika. Parang panaginip pa rin ang lahat at minsan ay iniisip niya na magigising na lang siya at buhay pa pala si Laika. Tuwing umaga ay palaging nagpupunta sa sementeryo si Mervin upang dalawin at dalhan ng bulaklak si Laika sa libingan nito. Umuupo siya sa tabi ng puntod nito at kinakausap niya ito na parabang nasa tabi niya lamang. Nakipag-ugnayan din siya sa mga pulis ng bayan pero wala pa ring malinaw na sospek ang mga ito sa pagkamatay ni Laika. Lalong lumalim ang kalungkutan ni Mervin dahil pakiramdam niya ay mahaba pa ang laban nila para makamit ang hustisya. Habang ang kakaibang patalim naman ni Mang David ay nanatili pa rin sa bahay ni Oscar dahil hindi na yon binalikan pa ng matanda. Isang gabi, hindi makatulog si Mervin. Ramdam niya ang maalinsangan na gabi. Nakatodo na ang electric pan pero init na init pa rin siya. Sa huli, minabuti niyang bumangon at lumabas ng bahay para magpahangin. Tahimik ang paligid sa labas ng bahay ni Oscar. Tanging huni ng mga kuliglig at malayong tahol ng mga aso ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Tumayo siya sa tapat ng bahay. Subalit maya-maya, sa gilid ng kanyang paningin, ay may napansin siyang gumagalaw sa kalsada. Isang nilalang ang naglalakad ng mabagal. Dahil sa madilim, ay hindi makita ni Mervin ang itsura ng naturang nilalang. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mervin habang sinusundan ng mata niya ang kilos ng nilalang. Nang mapalingon nito sa direksyon niya, ay nanlamig ang buo niyang katawan nang makita niya ang mapupulan nitong mga mata na tila nagliliwanag sa gitna ng dilim. Biglang tumakbo ang nilalang patungo kay Mervin. Habang palapit ito, ay doon niya nakita ang nakakatakot nitong anyo. Malahalimaw ang itsura nun at meron itong matutulis na mga ngipin at kuko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mervin. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay pero bago pa man niya ito maisarado ng tuluyan, ay naramdaman niyang merong pumipilit na buksan yon mula sa labas. Pinigilan niya na mabuksan ang pinto. Oscar! Oscar, gising! May tao sa labas! Adik yata, bilisan mo! Hindi nagtagal ay lumabas si Oscar sa kwarto nito. Ano? Ano ba nangyayari? May adik sa labas, tol! Kumuha ka ng kahit anong pwedeng armas, bilisan mo! Sandali lang, anong kukunin ko? Itak, kutsilyo, kahit ano! Pamalo, basta kahit na ano! Nataranta si Oscar. Nagmamadali itong naghalungkat sa mga kabinet at ilalim ng lamesa. Sa itsura ni Oscar ay napagtanto ni Mervin na tila nawala ito sa sarili dahil sa shock, kaya hindi ito nakapag-isip ng maayos. Patuloy pa rin ang pagyugyug sa pinto. Nanginginig si Mervin habang maigpit na nakadiin ang balikat niya sa pinto upang hindi yun mabuksan ng nilalang na nasa labas. Sa gitna ng tensyon sa loob ng bahay, at habang pinipilit ni Oscar na makahanap ng kahit na anong maaaring gamiting sandata, ay napatingin si Mervin sa mesa sa sala. Nakapatong doon ang kakaibang patalim na naiwan ni Mang David nung nakaraang araw. Oscar! Oscar, dito! Dali, yung patalim ni Mang David! Nasa lamesa! Iabot mo sa akin! Ay, oo nga pala! Sandali lang! Mabilis na kinuha ni Oscar ang patalin, sabay abot kay Mervin. Nang mahawakan ni Mervin ang sandata, ay parang may malamig na enerhiyang dumaloy mula sa hawakan nito, papunta sa kanyang mga ugat. Nanindig ang balahibo niya, at parang may nagising na kung ano sa loob ng kanyang katawan. Umalis na si Mervin sa pinto, at tuluyan niyang binuksan yon. Buong lakas niyang sinipaan siya ng nilalang at tumilapon ito sa lupa. Lumabas si Mervin, tangan ang kakaibang patalim. Bago siya naging pulis, ay nagsanay siya ng tanto jutsu.
Isa yung uri ng Japanese martial arts na nakatuon sa paggamit ng patalim. Doon, hindi lang siya basta tinuruan na gumamit ng patalim bilang armas, kundi tinuruan din siyang magbasa ng galaw ng kalaban at umatake gamit ang mabilis, tiyak at nakamamatay na galaw. Sumugod ang nilalang na parang hayok sa dugo. Mabilis na gumalaw si Mervin at iniwasan niya ang matutulis nitong mga kuko. Yumuko siya at ginamit niya ang patalim para saksakin ito sa braso. Bumaon ang patalim sa nilalang at malakas itong napasigaw na parabang isa itong mabangis na hayop. Mabilis na lumayo kay Mervin ang nilalang habang hawak ang dugo ang braso. Sa isang iglap ay tumalikod ito at mabilis na tumakbo papalayo. Naispasa na yung habulin ni Mervin pero naglaho na ito sa dilim at hindi niya na nalaman kung saan yon nagpunta. Nang masiguro ni Melvin na hindi na babalik ang nilalang, ay bumalik na siya sa loob ng bahay habang humihingal pa rin. Isinara na niya ang pinto. Nakita niya si Oscar na nakatayo sa may gitna ng sala. Nakanganga ito at nanlalaki ang mga mata. Tila hindi ito makapaniwala sa nasaksihan nitong pakikipaglaban niya sa nilalang na hindi niya alam kung ano o kung sino. Sarado mo nga yung bibig mo. Baka pasukan pa ng langaw yan eh. Napakurap si Oscar para itong nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pare, hanip ka! Ang galing mo! Saan ka natuto makipaglaban gamit ang patalim? Akala ko baril lang ang alam mo eh. Sa alam ka talaga, pare. Alam mo kasi, Oscar, bago ako naging pulis, nag-aral muna ako ng Tanto Jutsu. Ano? Tanto Jutsu? Ano yun? Martial arts yun sa Japan, pare, na pakikipaglaban gamit ang patalim. Pero hindi ako sa Japan nag-aral. Sa Maynila lang din. Grabe! Ang galing ng mga galaw mo kanina, pre. Pero alam mo ba kung anong nilalang ang nakalaban mo kanina? Pare, hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang nilalang na yun. Aswang? Oo, pare, maniwala ka. Kahit ako, hindi rin makapaniwala eh. Pero nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Nakakatakot. Hindi yun adik, kundi isang aswang. Napabuntong hininga si Mervin at muling tumingin sa patalim na hawak niya. Sa pagkakataon na yon ay unti-unti nang nagbago ang kanyang paniniwala. Tama ka, paring Oscar. Mukhang naniniwala na nga ako na totoong mga aswang. Pero alam mo, Oscar, kakaiba talaga tong patalim ni Mang David. Parang may enerhiya na dumaloy sa katawan ko. Parang pinalakas ako nito, pare, habang hawak ko. Sa tingin ko naman walang kinalaman ng patalim na yan sa ipinakita mo kanina. Sadyang magaling ka lang talaga, kaya naitaboy mo yung aswang na yon. Napangiti si Mervin sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sa kabila naman ng nangyari kanina, ay napagtanto niya na kaya naman pala niyang makipaglaban sa aswang. At sigurado siya na kung sakaling babalikan siya nun, ay kayang-kaya niya ulit yung itaboy o kaya ay patayin. Kinabukasan, matapos mag-almusal nina Mervin at Oscar, ay nasa isip pa rin ni Mervin ang nangyari kagabi. Bukod doon, ay iniisip niya rin ang kakaibang lakas na bumalot sa kanya nang hawakan niya ang kakaibang patalim ni Mang David. Tumayo siya mula sa kinauupuan at kinuha niya ang patalim. Nilapitan niya si Oscar na nakatayo sa may pintuan. Pare, ang mabuti pa pumunta na tayo ngayon sa bahay ni Mang David. Ibabalik ko na tong patalim niya. Tinignan siya ni Oscar mula sa tasa ng kape na hawak, saka tumiklop ng labi at bumuntong hininga. Tinatamad ako eh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na malayo nga ang bahay ni Mang David? Saglit lang naman tayo dun eh. Hindi na rin siya nakabalik dito. Aba, ilang araw nang nandito yung gamit niya oh. Saka baka hindi niya alam na dito niya naiwala yun. Kaya hindi siya bumalik. Ay nako, sige na nga. Sandali lang at magpapalit lang ako ng damit. Huwag ka na magpalit ng damit. Kay Mang David lang naman tayo pupunta eh. Oo na. Kulit talaga nito, kundi lang kita kumpare.
Lumabas na ang dalawa sa bahay at matapos makandado ni Oscar ang pinto, ay magkasama na silang naglakad patungo sa bahay ni Mang David. Matapos ang halos kalahating oras, ay nakarating na sina Mervin at Oscar sa tabi ng ilog kung saan matatagpuan ang bahay ni Mang David. Isang payak na kubo ang tirahan ni Mang David. May ilang bahagi ng dingding na butas at tinakpan lang ng sako. Lumapit si Mervin sa harap ng bahay. "Tao po! Tao po! Mang David? Nandiyan ka ba sa loob? Tao po!" Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at lumabas si Mang David. Wala sa mukha nito ang gulat nang makita sila na para bang inasahan na nito na pupunta sila roon. Alam kong pupunta ka dito para dalhin ang aking patalim, Mervin. Aba, kung alam niyo naman palang nasa amin ang patalim niyo, sana kayo na lang kumuha sa bahay. Pambihira naman kayo, Mang David, oh. Ang layo-layo kaya ng bahay niyo. Tama na, Oscar. Nandito na tayo eh. Tumahimik ka nga muna. Muling humarap si Mervin kay Mang David. Humakbang siya para mas maging malapit siya rito. Naiwan niyo po to sa bahay ni Oscar, Mang David. Hindi niyo po siguro napansin na naiwan niyo to kasi parang wala po kayo sa sarili niyo nung umalis kayo noon. Hindi ko naiwan yan, hindi ko alam. Sinadya kong iwanan yan doon. Napakanot noo si Mervin. Ha? Sinadya niyo pong iwan? Pero Mang David, bakit niyo po ginawa yon? Dahil naramdaman kong ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na magmay-ari ng patalim na yan. Mabuti ang puso mo, Mervin, at may likas kang tapang at lakas na hindi meron ang lahat. Yan ang mga katangian mo para magdesisyon ako na ipamana na sa'yo ang aking armas. Teka, sandali lang po, Mang David. Naguguluhan po ako sa mga sinasabi niyo eh. Bakit niyo po ipapamana sa akin ang patalim na to? Oo nga naman, Mang David. Saka, kung pangamanahan niyo ang kaibigan ko, baka pwedeng kayamanan na lang. Tumahimik ka nga muna, Oscar. Ang daldal mo talaga. Mang David, ano ba talaga ang patalim na to? Tsaka, bakit po nung hawakan ko to kagabi, ay para bang may dumaloy na kakaibang lakas sa katawan ko? Nakita ko ang laban mo kagabi sa aswang. Mahusay ka, Mervin. Kaya napatunayan kong tama talaga ang desisyon ko na sa'yo ipagkatiwala ang patalim na yan. Ay, dako. Ang dami niyo pang pasakalye, Mang David eh. Pwede bang diretsuin niyo na kami? Ano ba talaga ang patalim na yan? Napabuntong hininga si Mang David at matama nitong tinignan si Mervin. Noon, ako ang gumagamit ng patalim na yan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa dami ng napatay kong aswang, ay gumanti sila sa akin. Isang gabi, habang wala ako sa bahay, ay pinasok nila ang tahanan ko at pinatay nila ang buong pamilya ko. Simula noon, parang may nabasag sa akin. Nawawala ako sa akin sarili. Minsan matino ako, minsan naman ay hindi. At doon ko naisip na hindi ko na kayang gamitin ang patalim na yan na gawa sa pangil ng kidlat. Hindi na ako karapat-dapat para riyan. Kaya naisip ko na ipagkakatiwala ko na ito sa ibang tao. At yun ay walang iba, kundi ikaw, Mervin. Ibig sabihin po gawa po ito sa pangil ng kidlat. Pero wala naman pong pangil ang kidlat ha. Hindi literal. Ayon sa tatay ko, may isang bakal na tinamaan ng kidlat sa gitna ng malakas na bagyo. Kumuha siya ng bahagi ng metal na yon at pinanday niya para maging hugis na parang pangil ng kidlat. Ang hawakan naman yan ay may mutya sa loob at kung sino may hawak ng armas na yan, basta siya ay karapat-dapat ay magtataglay ng kakaibang lakas at bilis. Mabisay ang panlaban sa mga aswang at gusto kong ikaw na ang gumamit niyan, Mervin. Hindi po ako pumunta rito para makipaglaban sa mga aswang.
Ang gusto ko lang po ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nobya ko. Hindi ba't ang nobya mo ay si Laika, na anak ni Benjo at Maricel? Aswang ang pumatay sa kanya. Nakita ko ang katawan niya nang matagpuan ito ng mga tao. At sigurado ko na aswang nga ang may gawa nun sa kanya. Kung mapupuksa mo ang mga aswang dito sa baryo natin, ay may paghiganti mo na rin ang iyong nobya. Tumigil ang mundo ni Mervin ng sandali. Hindi siya nakasagot dahil muling bumangon sa puso niya ang matindi niyang pagnanais na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang nobya. Kung ganun po ay pumapayag po ako, Mang David. Gagamitin ko po ang patalim na ito para labanan ng mga aswang dito sa baryo. Maraming salamat at tuluyan mo nang tinanggap ang kapalaran mo. Wala na akong ibang hiling kundi ang magtagumpay ka, Mervin. Talunin mo ang kadilimang bumabalot sa lugar na ito. Gamitin mo ang patalim na yan na gawa sa pangil ng kidlat. Muling tinignan ni Mervin ang hawak niyang patalim. Pakiramdam niya ng sandaling yon ay parte na yon ng kanyang katawan at iisa na sila. Sa kanyang isipan ay naglaro ang imahe ng aswang at nangako siya sa kanyang sarili na sa susunod na makakaharap niya ito ay hindi niya na ito hahayaan na mabuhay pa. Mataas na ang sikat ng araw nang umalis sina Mervin at Oscar sa bahay ni Mang David. Habang tangan ni Mervin ang patalim na gawa sa pangil ng kidlat, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng isip niya ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Mang David. Hindi siya makapaniwala na nasa kamay na niya ngayon ang isang bagay na maaaring maging daan para sa kanyang paghihiganti para sa namayapa niyang kasintahan. Naputol ang pag-iisip ni Mervin nang biglang nagsalita si Oscar. Pare, sigurado ka ba talaga na makikipaglaban ka sa mga aswang dito sa baryo natin? Hindi lang ako makikipaglaban, pare. Papatayin ko pa sila. Tama yan, para may paghiganti mo na rin si Laika. Hindi lang to para kay Laika. Para rin to sa mga tao sa baryong ito. Saka para sa mga taong naunang naging biktima ng mga aswang na yon. Dapat ay matapos ng pag-asik nila ng takot at kamatayan dito, pare. Alam mo, par, talagang humahanga ako sa iyo eh. Hindi na talaga mapipigilan ang tapang mo. Pero alam mo ba kung ano ang hindi ko mapipigilan? Ano, pare? Itong tiyan ko. Kanina pa kasi ito kumukulo eh. Kailangan ko na talagang gumamit ng banyo. Baka sumabog na to at dito pa ako magkalat. Walang hiya ka. Kaya pala kanina pa mabaho eh. Nagtataka ako, wala naman tayong nadaan ng imbornal. Sige na. Mauna ka na sa bahay. At dadaan muna ako kina Laika. O sige pare, see you na lang sa bahay ah. Aray, ano ba itong tiyan ko? Nakadungaw na. Matapos yung sabihin ni Oscar, ay nagmamadali na itong tumakbo, palayo, habang hawak ang tiyan. Habang si Mervin naman ay naglakad papunta sa direksyon ng bahay ni Laika. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay narating na ni Mervin ang harapan ng bahay ni Laika. Agad niyang nakita si Manang Doray na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa harapan ng bahay. Nang umangat ang mukha ng matandang kasambahay, ay nagulat ito nang makita siya. Itinigil nito ang ginagawa at nagmamadaling lumapit sa kanya. Mervin, ikaw pala yan. Bakit ka nandito? Nandyan po ba si Tita Maricel at Tito Benjo? Gusto ko lang po sanang makipagkwentuhan sa kanila. Tumango si Manang Doray pero may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Nandito ka sila. Pero Mervin, may gusto ako sabihin sa'yo. May importanteng bagay ka dapat malaman. Ano po yun, Manang Doray? Bago pa man makasagot si Manang Doray, ay biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas mula roon si Benjo at tumayo ito sa may pintuan habang nakatingin ng matalim kina Mervin. Manang Doray, bumalik ka na sa ginagawa mo. Ay, magandang umaga po, Tito Benjo. Pero hindi siya pinansin ni Benjo. Tila wala itong narinig. Bagkus ay muli itong sumigaw
kay Manang Doray. Narinig mo naman ako, di ba, Manang Doray? Bumalik ka na sa ginagawa mo. Pagkatapos nun ay pumasok na ulit si Benjo sa bahay at isinara ang pinto. Napakamot sa batok si Mervin at napatingin sa matandang kasambahay. Parang hindi yata magandang mood ni Tito Benjo ngayon ah. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Pero Manang Doray, ano nga po pala yung sasabihin niyo po sa akin na importante? Hindi ko pala pwedeng sabihin sa iyo dito. Pero tungkol po ba saan ang sasabihin niyo? Mamayang gabi, mga bandang 12:00, magkita tayo sa may bukana ng gubat. Doon ko sasabihin sa iyo mga dapat mong malaman. Sa gubat? Ano po ba ito, Manang Doray? Kinakabahan naman po yata ako sa inyo. May kinalaman po ba ito kay Laika? Umalis ka na muna. Sige na, mamayang gabi na lang. Sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat. Hindi na nakasagot pa si Mervin dahil lumayo na ng tuluyan si Manang Doray sa kanya at bumalik na ito sa pagwawalis. Naglakad na rin siya palayo sa bahay ni Laika. Naalala niya na nung unang araw ng burol ni Laika ay naramdaman niya na parang may gusto nang sabihin sa kanya si Manang Doray. Napuno ng kuryosidad si Mervin at naisip niya na masasagot lamang ang kanyang mga tanong at pagtataka kung makikipagkita siya mamayang gabi kay Manang Doray. Pagdating ni Mervin sa bahay ni Oscar, ay agad siyang naupo sa sofa na nasa salas. Napailing siya habang nakatitig sa sahig. Paulit-ulit niyang binalikan sa isipan niya ang sinabi ni Manang Doray sa kanya kanina. Hindi siya mapalagay dahil ramdam niya na importante talaga ang sasabihin nito sa kanya. Nagsimulang mabuo sa isip niya ang samot-saring posibilidad, gaya na lang ng baka nalalaman nito ang tungkol sa pagkamatay ni Laika. Bumukas ang pinto ng banyo at mula roon ay lumabas si Oscar habang hinihimas ang tiyan. Sa wakas! Success! Oh pare, andito ka na pala. Ang bilis mo naman yatang nakabalik. Akala ko ba pupunta ka sa bahay ni Laika? Oo nga pare, kaso parang hindi maganda ang mood ng tatay ni Laika. Kaya umalis na lang ako. Sa ibang araw na lang ulit ako babalik doon para mangamusta. Umupo si Oscar sa kabilang dulo ng sopa. Ganun ba? Sayang naman. Malungkot lang yun kasi wala na ang anak niya. Yan nga rin ang naisip ko eh. Pero nakausap ko si Manang Doray at may sinabi siya sa akin. Gusto raw niya ako makausap mamayang gabi. Ang sabi niya ay may importante daw siyang sasabihin. Baka naman, magtatapat ng pag-ibig sa'yo si Manang Doray. Ikaw talaga puro ka namang kalokohan, Oscar eh. Napailing si Mervin at bahagyang natawa pero mabilis ding nawala ang ngiti. Sumandal siya sa sopa habang nakatitig sa kawalan. Nung unang araw pa lang ng lamay ni Laika, naramdaman ko nang may gusto siyang sabihin sa akin pare. Para bang may bumabagabag sa kanya. Kaya lang parang hindi niya masabi sa akin kasi may ibang tao noon. Tapos kanina, sasabihin na dapat niya pero biglang dumating naman si Tito Benjo. Ano ba kasi yung sasabihin niya sa'yo? Parang napaka-confidential naman yata niyan para kausapin ka niya ng kayong dalawa lang. Hindi ko pa alam pare. Pero mamayang gabi malalaman ko na. Kung gusto mo, samahan na lang kita mamaya eh. Wag na pare. Ako na lang muna. Wala naman akong dapat ikabahala eh. Si Manang Doray lang naman yon. Tumango si Oscar, bagamat halata ang konting pag-aalala sa mukha nito. O sige, basta pare mag-iingat ka ha. Hindi na sumagot si Mervin. Tumango lang siya at muling napatingin sa kawalan. Tahimik ang paligid pero maingay ang loob niya. Habang papalapit ang gabi, lalo ring tumitindi ang pakiramdam niyang may isang bagay siyang malalaman na magpapabago ng buhay sa pagkikita nila ni Manang Doray mamayang gabi. Kinagabihan, ilang minuto bago sumapit ang 11:00 ay naghanda na si Mervin sa pakikipagkita kay Manang Doray. Nagsuot siya ng jacket dahil malamig ang gabing yon. Lumapit siya kay Oscar na nasa sala habang umiinom ng kape. Pare,
Alis na ako ha. Baka hinihintay na ako ni Manang Doray eh. Baka kanina pa siya nandun. Ewan ko pare pero parang kinakabahan ako sa gagawin mong yan eh. Ano ka ba naman? Huwag kang paranoid. Si Manang Doray lang naman ang kikitain ko eh. Kilala naman natin yun, di ba? Malapit siya kay Laika. Mabait yun. Saan ba kayo magkikita? Para alam ko kung saan ka pupuntahan kung sakali. Doon sa bukana ng gubat. Doon daw niya gusto makipag-usap sa akin eh. O sige pare, ganito na lang Kapag lumipas ang 1 oras at hindi ka pa rin bumabalik, ay susundan na kita ron, okay? O sige, ayos lang. Mas mabuti na nga siguro yung nasa isip mo. Matapos yun, ay nagdesisyon na si Mervin na umalis. Papunta na sana siya sa pintuan nang makita niya ang patalim na ibinigay sa kanya ni Mang David. Nakapatong yun sa mesa na nasa gitna ng sala. Sandali niya yung tinignan. Oh, akala ko ba aalis ka na? May nakalimutan ka pa ba? Mas maganda sigurong daling ko ang patalim ni Mang David. Tama ka dyan pare, dalhin mo nga yan para may proteksyon ka. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Mervin ang patalim na gawa sa pangil ng kidlat. Muli siyang nagpaalam kay Oscar at sa pagkakataon na yon ay tuluyan na siyang lumabas ng bahay ni Oscar. Habang naglalakad si Mervin sa gitna ng kadiliman ng gabi, ay may kakaiba siyang naramdaman. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan. Nagtataasan ang balahibo niya sa braso at kakaiba ang kilabot na bumabalot sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa patalim at patuloy niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiyang ibinibigay nun sa kanya. Maya-maya ay sandaling huminto si Mervin at mabilis siyang lumingon sa likod. Tumingin din siya sa kaliwat kanan. Pero wala siyang nakitang kakaiba o kahina-hinala. Nilakasan niya ang pakiramdam niya. Wala man siyang nakikitang maaaring magdulot ng peligro sa buhay niya, ay hindi niya maitatanggi ang kabang nasa dibdib niya. Muling nagpatuloy sa paglalakad si Mervin. Bawat takbang niya ay mas lalong lumalakas ang tibok ng puso niya, kaya hindi siya nagpakampante at inihanda niya ang sarili kung sakali na may aswang na umatake sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay nakarating na si Mervin sa bukana ng gubat. Agad niyang nakita roon si Manang Doray na may dalang lampara. Bakas sa mukha nito ang takot at kaba. Manang Doray, nandito na po pala kayo. Pasensya na po kung ngayon lang ako Kanina pa po ba kayo rito? Hindi naman. Halos kararating ko lang din. Hinintay ko pa kasi munang makatulog sina Benjo at Maricel. Siya nga pala Manang Doray. Ano po ba yung importanteng bagay na sasabihin niyo sa akin? Sandaling natahimik si Manang Doray habang matiim itong nakatingin kay Mervin. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito bago ito nagsalitang muli. Mervin, makinig ka. Hindi totoo na pinatay si Laika ng aswang. Nagpakamatay siya. Ha? Manang, teka, parang imposible naman po yata yung sinasabi nyo. Bakit naman po niya gagawin yun? Makinig ka sa aking mabuti. Bago nagpakamatay si Laika, ay may ibinigay siya sa akin na sulat. Ang sabi niya, ibigay ko ang sulat na yun sa'yo kung sakaling mawala na siya. Hindi ko naman akalaing seryoso siya. Akala ko'y wala siyang kakayahan na gawin yon sa sarili niya. Isang nakatuping papel ang inabot ni Manang Doray kay Mervin na agad niyang tinanggap. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang sulat. Binasa niya yon sa isip niya. Nakalagay sa sulat na humihingi si Laika ng tawad sa kanya dahil pinili nitong wakasan ang buhay nito. Sabi niya ay hindi na nito kaya pa ang nangyayari sa buhay nito at kamatayan na lang ang naisip nitong paraan upang matakasan yon. Sa huling bahagi ng sulat ay sinabi rin ni Laika na mahal nito si Mervin at nagpapasalamat ito sa kanya na ipinaramdam nito ang pagmamahal niya rito. Luhaan at nanginginig ang buong katawan ni Mervin matapos niyang basahin ang sulat na yon ni Laika. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat ng to?
Ano bang pinagdadaanan niya, Manang Doray? Bakit siya nagpakamatay? Dahil gusto ni na Bedyo at Maricel na gawing kagaya nila si Laika. Gusto rin nilang maging aswang si Laika. Sandaling natahimik si Mervin. Tila umurong ang luha niya sa sinabing yon ni Manang Doray. Kumunot ang noo niya dahil sa labis na pagtataka. Ano, Manang Doray? Ang ibig niyong sabihin aswang ang mga magulang ni Laika? Teka. Hindi ko maintindihan, Manang Doray. Hindi nila totoong anak si Laika, Mervin. Inampon lang nila si Laika dahil hindi nila kayang makabuo ng sarili nilang anak. Inampon nila si Laika kasi gusto nilang may pagpasahan ng pagiging aswang nila. At nang malaman ni Laika yon, ay hindi siya pumayag. Pero wala naman siyang magagawa dahil malaki ang utang na loob niya kina Bedyo at Maricel. Sa pagkakataon na yon, ay unti-unti nang naunawaan ni Mervin ang lahat. Kaya pala siya nagpakamatay dahil ayaw niyang maging aswang. Pero kung totoong nagpakamatay si Laika, ay bakit parang nilapa ng mabangis na hayop ang katawan niya? Ang sabi pa ng mga tao ay aswang daw ang pumatay kay Laika base sa itsura ng katawan niya nang makita nila to. Sina Benjo at Maricel ang gumawa nun sa katawan ni Laika. Nang matagpuan nila ang katawan ni Laika sa kwarto na wala ng buhay, ay nataranta sila. Natakot silang malaman ng mga tao na nagpakamatay si Laika. Alam mong malaking kahihiyan yon sa kanila at baka ungkatin pa ng mga pulis kung bakit nagpatiwakal ang anak nila. Kapag nangyari yon, ay malalaman ng lahat na sila ang aswang sa baryo na ito. Kaya nag-anyong aswang sina Benjo at Maricel at pinalabas nila na aswang ang pumatay kay Laika. Mga hayop sila. Ang galing nilang magpanggap. Mga demonyo. Matagal ko nang alam na aswang ang mag-asawa na yon. Nangako sila sa akin na hindi nila ako sasaktan basta't manahimik lamang ako. Kailangan ko ng pera, kaya pumayag naman ako. Pero hindi ko na kaya. Lalo na ngayon na binaboy nila ang katawan ni Laika at mas lalo pag dumarami ang nagiging biktima nila. Hindi ko na kayang manahimik. Hindi na lang ito tungkol kay Laika, kundi pati na rin sa iba pang mga inosenteng tao na pinatay nila. Mas sumigpit ang pagkakahawak ni Mervin sa patalim habang nakatingin siya kay Manang Doray. Alam niya na mahirap para rito na aminin sa kanya ang katotohanan, kaya't humanga siya sa tapang nito. Maya-maya pa ay isang kakaibang kaluskos ang narinig nila mula sa loob ng gubat. Mula roon ay may dalawang figura ang lumabas at habang papalapit yon sa kanila ay nalaman nila na sina Benjo at Maricel ang mga yon. Marahan ng paglalakad ng dalawa. Walang emosyon ang mukha ng mga ito, ngunit nakakatakot ang paraan ng titig ng dalawa sa kanila. Huminto sina Benjo at Maricel, ilan di pa ang layo kina Mervin at Manang Doray. Agad na iniharang ni Mervin ang sarili niya sa harap ni Manang Doray at sinalubong niya ang tingin ng mag-asawa. Dapat pala ay noon pa kita pinutulan ng dila, Doray. Masyado ka madaldal. Hindi ka marunong tumupad sa napag-usapan natin. Sa bagay, bakit nga ba kami nagtiwala sa'yo? Isa kang tao at ang mga tao ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Matagal ako nanahimik. Matagal ako nagtitiis. Pero tama na, Benjo. Hindi na kaya ng konsensya ko mga ginagawa niyo sa baryo na ito. Panahon na para malaman ng lahat kung ano kayo. Sigurado ka bang malalaman ng lahat kung ano kami? Sa tingin ko, ay hindi yun mangyayari. Dahil sisiguraduhin ko na mamamatay kayong dalawa ngayong gabi. Matapos yun, ay sabay na nag-anyong aswang sina Benjo at Maricel. Tinubuan ng mga ito ng makapal na itim na balahibo. Naging matutulis ang mga kuko at ngipin ng dalawa at naging malahalimaw ang muka ng mga ito. Malakas na sumigaw ang dalawa na parang mababangis na mga hayop.
Hindi makapaniwala si Mervin sa nasasaksihan. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero mas pinili niyang maging kalmado. Alam niya na kung magpapadala siya sa takot, ay baka magtagumpay sina Benjo at Maricel sa gustong mangyari na mga ito. Naramdaman ni Mervin ang tumitinding tensyon sa paligid habang nasa harapan nila sina Benjo at Maricel na nagpakita na ng totoong anyo. Hanggang isang ideya ang naisip niya. Mabilis niyang kinuha kay Manang Doray ang lampara at inihagis niya yun sa may paanan ng dalawang aswang. Nabasag ang lampara at sumiklab ang malaking apoy na nagpaatras sa mga aswang. Manang Doray! Tumakas na kayo! Ako nang bahala dito! Mabilis na lumayo si Manang Doray at hindi na napansin ni Mervin kung saan ito nagpunta dahil sinamantala niya ang pagkakataon. Sumugod siya sa dalawang aswang habang hawak ang patalim na gawa sa pangil ng kidlat. Sumalubong kay Mervin si Maricel pero hindi siya nagpasindak. Nasugatan niya si Maricel sa braso. Nang makita niyang pasugod naman si Benjo ay umiwas siya at sinubukan niya itong saksakin sa tagiliran pero nakailag ito. Kinalmot siya ni Benjo at napasigaw siya nang bumaon ang matatalim nitong kuko sa kaliwa niyang pisngi. Lumayo muna si Mervin sa mga kalaban at matalim niyang tinignan ang mga ito. Masahol pa kayo sa hayop! Ni hindi nyo man lang iginalang ang katawan ni Laika! Dapat lang yun sa kanya. Kung pumayag lang sana siya na maging kagaya namin, ay buhay pa sana siya ngayon. Sa sagot na yon ay nagdilim lalo ang paningin ni Mervin. Mabilis siyang sumugod kay Benjo. Lumuhod siya at sumadsad ang tuhod niya sa madamong bahagi at buong puwersa niyang ibinaon ang patalim sa hita ni Benjo. Nang hugutin niya yon ay sumirit ang dugo ni Benjo. Ngunit sinunggaban siya ni Maricel sa likod at kinagat siya nito sa balikat. Malakas na napasigaw si Mervin dahil sa labis na sakit. Padiin ng padiin ang pagkakakagat ni Maricel sa kanya. Itinaas ni Mervin ang patalim at sinaksak niya yon kay Maricel na nasa likuran niya. Tumama yon sa ibabaw ng ulo nito at dere-derecho yung bumaon. Mabilis na hinugot ni Mervin ang patalim at naramdaman niya na kumawala na si Maricel sa pagkakakagat sa balikat niya. Mabilis na tumayo si Mervin at doon niya nakita ang walang buhay na katawan ni Maricel. Nakadilat ang mga mata nito na parabang nakatingin sa kanya. Isang galit na sigaw ang pinakawalan ni Benjo nang makita nito ang patay na katawan ng asawa. Lumapit ito sa asawa at niyakap ito. Maya-maya ay umangat ang mukha nito at matalim na tinignan si Mervin. Pagbabayaran mo ito, papatayin kita at sisiguraduhin kong mahihirapan ka muna bago ka malagutan ng hininga. Bagyang nakaramdam ng takot si Mervin sa tindi ng galit sa mukha ni Benjo. Ngunit alam niya na tama ang kanyang ginawa. Sa dami ng pinatay ni na Benjo at Maricel, ay hindi dapat siya makaramdam ng kahit na konting awa para sa dalawa. Marahang tumayo si Benjo at bigla itong tumalon papunta kay Mervin. Mabilis niya itong iniwasan pero naabot ng mga kuko nito ang leeg niya. Mabuti na lang at hindi ganun kalalim ang naging sugat niya roon dahil kung nagkataon ay siguradong katapusan niya na. Bumuelo si Benjo at sunod-sunod itong umatake. Mabilis ang galaw nito at halos hindi na masundan ng mga mata ni Mervin ang bawat pag-atake ng kalaban niyang aswang. Naramdaman na lang niya ang malakas na pagsipa ni Benjo sa sikmura niya. Tumilapon siya at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Gumulong siya ng ilang ulit bago tumama ang likod niya sa isang puno. Umubo si Mervin nang may kasamang dugo. Kahit medyo sugatan na siya, ay hindi pa rin niya binibitiwan ang patalim. Naglakad si Benjo at tumayo ito sa harapan niya habang nakangisi. Katapusan mo na, Mervin. Pero huwag kang mag-alala dahil magkakasama na kayo ni Laika sa impyerno. Nagkakamali ka! Kayong mag-asawa magsasama sa impyerno! Biglang isinaksak ni Mervin ang patalim sa paa ng aswang.
Siniguro niya na bumaon yun hanggang sa lupa upang hindi makaalis si Benjo sa kinatatayuan. Tumayo siya at paulit-ulit niyang pinaulanan ng malalakas na suntok ang mukha nito. Nang halos madurog na ang mukha ng aswang, ay doon na niya hinugot ang patalim at walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa tapat ng puso ni Benjo. Nang hugutin ni Mervin ang patalim, ay napaatras si Benjo at hindi makapaniwalang nakatingin lang ito sa kanya. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Mervin at tumama yon sa dibdib ni Benjo. Tuluyan nang bumagsak ang aswang sa tabi ng asawa nito. Ilang segundo lang ang lumipas ay tuluyan nang nawalan ng buhay ang aswang na si Benjo. Humihingal na tumingin si Mervin sa dalawang aswang na napatay niya. Kahit duguan at sugatan siya, ay masaya siya dahil alam niya na wala nang susunod na magiging biktima ang mag-asawang sina Benjo at Maricel. Matapos ang lahat, ay lumabas na si Manang Doray mula sa likod ng punong pinagtataguan ito. Bakas pa rin ang takot sa mukha ng matanda nang lumapit ito kay Mervin. Mervin, iho, hindi ko akalain na magagawa mo silang matalo. Napakagaling mo. Pero kailangan ka madala sa ospital. At dami mo sugat. Napaupo si Mervin sa damuhan habang hawak pa rin ang patalim. Tumingala siya kay Manang Doray at matipid na ngumiti. Manang Doray, salamat po sa inyo. Kung hindi niyo po sinabi ang totoo, baka hindi ko po nalaman kung sino talaga ang kalaban natin. At kahit paano po, ay nabigyan natin ng hustisya ang mga pinatay ni Benjo at Maricel. Isa pa, naipaghiganti na rin po natin ang ginawa nila kay Laika. Nang sandaling yon ay nakita nila si Oscar na humahangos na dumarating. Humihingal itong huminto sa tabi ni Manang Doray at nagulat ito nang makita ang dalawang aswang na nakahandusay sa lupa. Diyos ko po! Bakit may mga patay na aswang dito? Sina Tito Benjo at Tita Maricel yan. Sila pala mga aswang na pumapatay dito sa baryo natin. Ginawa ko lang nararapat sa mga halimaw na yan. Ngayon, wala na silang mabibiktima. Sayang naman. Dapat pala inagahan ko ang punta rito. Natulungan sana kita, pare. Nagamit ko sana ang mga damoves ko sa pakikipaglaban. Pero sandali lang. Paano sila Mang Benjo at Aling Maricel ang aswang? Mamaya na natin pag-usapan yan. Dali na muna natin si Mervin sa ospital. Tumayo si Oscar at agad itong lumapit kay Mervin. Inalalayan siya ni na Oscar at Manang Doray sa pagtayo hanggang sa paglakad palayo sa lugar na yon. Bagamat sugatan, ay masaya si Mervin dahil sa wakas ay makakapagpahinga na ang baryo nila mula sa takot sa mga aswang. Makalipas ang ilang araw ng pagpapagaling sa ospital, ay nakalabas na rin doon si Mervin. Pagbalik niya sa baryo, ay agad niyang pinuntahan si Mang David sa kubo nito upang magpasalamat. Salamat sa iyo, Mervin. Kung hindi ka dumating dito, malamang ay patuloy pa rin ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang dito. Kaya lang, hindi pa rin ako makapaniwala na sina Benjo at Maricel pala ang mga aswang. Ako nga rin po, Mang David . Hanggang ngayon di pa rin po ako makapaniwala. Napakagaling nilang magtago at magpanggap. Gusto ko rin po magpasalamat sa inyo, Mang David. Kung hindi niyo po'y pinagkatiwala sa akin ng patalim na gawa sa pangil ng kidlat, ay baka hindi po ako nanalo laban sa kanila. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Simula ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng patalim na yon. Alagaan mo ang sandatang yon dahil alam nating hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Matapos yon ay nagpaalam na si Mervin kay Mang David at nagtungo naman siya sa sementeryo. Hawak niya ang isang bungkus ng puting rosas. Huminto siya sa harapan ng libingan ni Laika. Lumuhod siya at inilagay niya ang mga bulaklak sa tabi ng lapida nito. Laika, sana masaya ka na kung saan ka man naroroon ngayon. Sana
nahanap mo na ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. At naniniwala ko na darating din ang panahon na magkikita at magkakasama tayong muli. Pero sa ngayon, tatanggapin ko na kailangan ko mabuhay nang wala ka na sa tabi ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na si Mervin kay Laika. Tumayo na siya at naglakad papalayo sa puntod ng kanyang nobya. Sa bawat takbang niya ay tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mervin at matapos yun ay nakangiti siya ng malaki dahil alam niya na ginawa niya ang tama at ang nararapat. Matapos ang lahat ay nanumbalik na ang katahimikan sa baryo ni na Mervin. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumalik ang sigla ng mga tao, bagamat hindi pa rin lubos na matanggap ng ilan na ang mag-asawang Benjo at Maricel pala ang tunay na salot sa kanilang pamayanan. Dahil alam ni Mervin na tapos na ang unos sa baryo nila, ay nagdesisyon siyang bumalik na sa syudad. Si Mang David naman ay nakatanggap ng tulong dahil na rin sa koneksyon ni Mervin at ginamot ito sa isang mental health hospital sa lungsod. Makalipas ang ilang buwan ay gumaling na ito at sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang ilang taon, ay nawala na ang takot ng mga tao kay Mang David at hindi na ito nakatanggap ng pangungutya at pananakit sa mga tao. Si Mervin naman ay bumalik na rin sa kanyang trabaho bilang isang pulis Maynila. Ngunit sa puso niya ay dala pa rin niya ang mga karanasan niya sa baryo nila. Patuloy niyang pinangangalagaan ang patalim na gawa sa pangil ng kidlat, hindi lang bilang sandata, kundi bilang simbolo ng kanyang paniniwala na anumang laban at pagsubok ang dumating, ay kaya niya yung harapin at malagpasan. Nanatili ring buhay sa alaala ni Mervin si Laika, ang babaeng minahal niya at naging ugat upang mailabas niya ang totoong lakas at tapang na meron siya.